Ayoko na. Wisit ka. Wala ka bang galang sa guro mo? Malang kwenta. Isipin mo, ang kampiyon ng Silangang Asya na nangtakda ng listahan ng kampiyon. Ikaw, isang bata lang, tinuha mo sa akin ng 15 taon at mas malakas ka na sa akin. Ako po, salamat po sa inyo. Maestro. 15 taon ang nakaraan. Pinatay ang buong pamilya ko. Niligtas ako ng fiancé ko. Pero di ko alam kung buhay pa siya. Kailangan ko siyang mahanap. Huwag siyang patakasin! Kuya Juan! Tiger! Kuya Juan! Maya, tapon na. Kuya Juan, ngayon ako na ang magpuprotekta sa iyo. 15 taon. Hintayin kita sa Agila at Tigre Express. Pakasalan mo ko. Kailangan mong mabuhay. Nandito ako! Bilis! Nasa yon! Huwag siyang patakasin! Huwag lumapit! Asa ka pang makakatakas! Maya... Sa mundong to, mahirap basahin ng tao. Huwag kang basta kikilos, kundi hindi mo makikilala ang tunay, ang tanga mo talaga. O kaya, maging kutsero ka na lang. Sakto, bagay sa'yo, tanga. Susundin ko po. Hey, bata, mukhang baliktad ang lakas niya. Pero... Isa siyang banal na katawan, isang biyaya sa 1000 taon. Isa siyang banal na katawan, isang biyaya sa 1000 taon. Sa buong mundo, wala nang makakatapat sa kanya. Kumusta na kaya si Maya? Okay na kaya siya? Maya de la Cruz, saan ka tatakbo? Mahuhuli ka namin. At ang Agila at Tigre Express bibitaw sa pwesto sa lungsod ng Ula. Taga-Agila at Tigre Express din siya. Kamag-anak kaya siya ni Maya. Ang dami ninyong escort. Inaapin niyo lang ang isang babae. Walang hiya! Punyeta! Kutsero ka lang. Wala kang pakialam. Kuya, wala kang kinalaman dito. Alis na. Kutsero! Ikaw na! Mga kapatid, sugod! Tay! Ang lakas mo! Ilagas mo si Kuya Juan! Juan Ramos, isang halimaw na baliktad ang lakas. Magiging manugang ko. Anong mararating ng Agila at Tigre Express? Hey! Kuya Juan! Ililigtas kita! Nis, gising ka na? Kanina, napanaginipan mo ba? Kuya, yung mga tao kanina, nasaktan ka ba? Hindi. Mabuti naman. Pero ang mga escort na Matatad Express ay mga magagaling. Paano mo ako niligtas? Sa mundong ito, mahirap basahin ang tao. Huwag kang basta kumilos, kundi hindi mo makikita ang tunay na loob. Ako, kahit ordinaryo lang ako. Pero sa pagtrabaho ko sa kariton, mabilis yung mga paa ko. Kaya kanina, sa gulo, iniligtas kita. Ganong pala. Ingat!
Kami ng babaeng to. Noon lang kami nakita. Bakit parang pamilyar siya? 15 taon na. Si Kuya Juan. Siguro, kasing edad na rin ng kuya na to, no? Miss, narinig ko kanina, taga-Agila at Tigre Express ka. Sakto, pupunta rin ako ron. Sabay na tayo. Tito Antonio. Ikaw. Ito. Ako po si Juan Ramos. Naparito po ako sa lungsod ng Ulap para hanapin si Maya. Para tuparin ang kasunduan namin nung bata pa kami. Itong inukit ko mismo para kay Kuya Juan. Tinupad niya ang pangako na pakasyalan ako. Ako nga pala. Ah, si inaanak pala. Ang laki na pala ng inabot mo. Ay, si Maya, para iligtas ka noon. Hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Para protektahan siya sa mga kaaway, sinabi naming nahanap na siya. Hanggang kami ng tita mo ay nagkamaya, doon lang bumuti ang lahat. Ay, Hahanapin ko siya sa iba. Pagod ka na, Kuya Juan. Dito ka muna tumuloy. Tutulungan ka namin na hanapin ang ate mo. Sige, salamat. Nung inilabas ko ang token, parang umiyak si Miss Maya. Hindi siya ang Maya ko. Pero nung umiyak siya, biglang sumakit ang dibdib ko. Si Kuya Juan ko yun. Pupuntahan niya ako. Tay, bakit di mo ako pinahamak sa kanya? itong kasal na to, matagal ko nang gustong iurong. Pero ang tigas ng ulo mo, pinilit mo siyang iligtas. Kung di nang dahil noon, sa mabagan na agos sa ilog sa baba, matagal ka ng patay. Tricycle driver lang siya. Wala siyang binatpat kay Rico. At gusto pa niyo maging manugang ko. Buti na lang, naniwala ako sa maestro noon. Pinabago ko ang pangalan mo para alisin ang malas. Kaya kanina, di ka niya nakilala. Makinig ka sa akin. Kapag kimilala mo siya ng patago, papatayin ko siya. Mabait si Juan. Huwag kang magalit sa tatay mo. Bantay sarado tayo ng Matatag Express. Hindi marunong lumaban si Juan. Mas mabuti nang umalis na siya. Para mabuti. Kuya, itong bato gawa sa 1,000 taong bakal. Sa buong Malakasang Bayan, ang numero 1 lang sa listahan ng kampeon ang makakapasok ng 3 pulgada. Tayo, mag-ensayo na lang tayo. Oy, basurang kutsero. Huwag mong isipin na dahil engaged ka, pwede ka nang magpabaya rito. Hindi ka marunong lumaban. Kapag may gulo, baka mas mabilis ka pa sa aso, no? Kung may hiya ka, lumayas ka na. Ayan, nandito lang ako para kay Maya. Pero sabi ni Maestro, mapagpalit ang tao. Ngayon, totoo nga. Ganon ba kahirap?
Miss Maya. Kuya Juan, pinaghirapan kong tahiin to para sa'yo. Subukan mo. Bagay ba? Ang Matatag Express ay matagal nang naghahangad sa lusod ng ulap ng titulo bilang pinakamalakas. Kamakailan, sinubukan pa nila siyang kidnapin. Malapit na, may malaking laban tayong haharapin. Kaya dapat tayong mag-ingat ngayon. Kasama si Ma'am Sonia, tuturuan namin kayo ng pagsasanay. Opo! Don Antonio! Bakalyan na depensa! Bakalir na depensa! Paano naging ganito? Ang linis ng hiwa, tinadtad lang ng isang pirasong kahoy. Kahit ang numero 1 sa listahan ng kampeon, sa buong lakas niya gamit ang dart, 3 sentimetro lang ang saksak. Kaya niyang putulin ang maraming pader. Malinaw na ang lakas niya ay higit pa sa kanya. Kung makukuha natin ang tulong niya, ang mga dagat ng Matatag Express ay wala nang binatbat! Oo nga. Pero ang tulad niya, nasaan kaya ngayon? Ang huling dumating dito, si Juan lang. Siya kaya? Ang ganda ng tahi. Ang pagtahi nito, siguradong pinaghirapan niya. Sa buong buhay ko, na yun lang may nagtahi para sa akin. Si Kuya Juan, suot ang damit. Mas gwapo pa sa akala ko. Sayang lang, hindi ako Matagal ka nang naghahakot, kaya sa sapatos, tinagdagan ko ang kapal. Saka ko na to, lahat ng ipon ko. Sa paglalakbay mo, siguradong magagastos mo to. Miss Maya, ang bait mo sa akin. Dati ba, hindi talaga tayo nagkita? Kung di ko sasabihin na yun, hindi na tayo magkikita pa. Baka di ko na makikita si Kuya Juan. Ang totoo. Mga basura ng Agila Tigre! Saan kayo mga putang ina nyo? Nasaan ang mga basura ng Agila Tigre? Saan kayo nagsisiw? Maya, kanina, anong sasabihin mo? Nandito na ang Matatag Express. Hindi pwedeng dahil sa akin. Madami si Kuya Juan. Wala yun, Kuya Juan. Umalis ka na sa likod ng escort. Mas malayo, mas mabuti. Kahit si Tito Antonio ayaw yata sa akin, pero mabait si Maya sa akin. Hindi ako pwedeng tumingin-tingin lang. Kuya Juan, baliktad ang lakas mo. Hindi ka marunong lumaban. Umalis ka na. Basurang kutsero. Ang kapal mo makialam sa amin. Reyes. Sino nagsabing umalis ka? Inga!
Don Ramon! Sa maraming taon, para lang sa pwesto, inagaw nyo ang mga kargamento. Ang mga kapatid ko, marami ang nasawi at nasugatan. Hindi pa bayad ang dugo. Ngayon, naglakas loob ka pang pumasok sa teritoryo ko? Dong Antonio. Di nyo man na maprotektahan ng kargamento. Paano nyo pa mapapanatili ang titulo nyo bilang numero 1 sa lungsod ng Ulap? 2 araw na nakaraan. Hinayaan kong ang baliw na anak mo ay makatakas. Ngayon, Wala na siya sa swerte niya. walang hiya! Sa mundo ng escort, sa laban na susubukan. Sabi nila, ang Agila at Tigre Express ay may 6 na haligi na depensa. Napakaraming napapatay. Kaya tayo ang naging numero 1 sa lungsod ng Ulap. Kaya ngayon, tayo ay magpustahan sa basurang plak mo. Si Marco, ang anak ko, ang haharap sa depensa. Kung mapapalampas namin ang depensa, aalis kami agad. Pero kung kayo ang matalo, kailangan yung tanggapin ang flake na to. Don Ramon, sobra ka na! Mga duwag! Tatanggapin niyo ba ang hamon? Kahit si Marco ay ika-16 sa listahan ng kampeon, pero ang 6 na haligi ay ang sikreto ng Agila Tigre. Ang amin sandata, imposibleng madaliin niya yan. Magayos ng formasyon. Ang 6 na haligi na depensa, hindi talaga puro porma. Kung ayaw niyong masaktan, lumayas na kayo sa Agila Tigre Express! Ang Matatak Express sa loob ng 20 taon at sa tulong ng maraming maestro, sa wakas, ang 6 na haligi na depensa ay lubos na nating naintindihan. Mali. Sa paglipat ng porma sa kalibang yukuran, laging may pagkaantala. Kung mabilis ka, sugurin ang butas at diretsuhin ang sentro. Madudurog ang depensa. Nakita na ni Marco ang butas. Kung ang Agila at Tigre Express ay hindi magbabago, ang depensang to, 3 galaw lang, bagsak na. Huwag kayong magkagulo! Muli! Tangka. Puking na ang sentro nyo. 3 galaw. Madudurog ko ang depensa nyo. Nasira niya ang depensa ko. Sabi ko, 3 galaw. Imposible na makalaban pa kayo. Tama nga siya. Juan, wala pa talaga siyang alam. Kahit ang depensa ng mga ninuno, nasira ko. Anong laban ninyo sa akin? Amelia ni Maya yan. Kailangan ko silang bigyan ng paalala. Parang tao lang ang kariton. Pag matagal na, hindi na kaya ng gulong. Lalo na tong kanang gulong. Dati pa, may problema na ang gulong. Laging pumapalya sa oras na kailangan. Isang karitonero. Nandito ka pa para maging escort ng Agila at Tigre. Paliksahan to. Yang kariton mo, huwag mong ipahiya.
Yung kanang gulong, may problema na sa gulong. Sa oras ng kailangan, laging pumapalya. May lihim na sugat si Marco sa kanang binte. Kami ni Antonio, mahigit 40 taon na sa martial arts, hindi namin nakita. Si Juan, ganito pala siya kagaling tumingin. Itong plague, akin na. May sugat si Marco sa kanang binte. Hindi siya matatag. Kuya, sundin natin si Ma'am Sonia. Atakihin ang kanan. Sige na, subukan na lang natin. Magaling din palang tumingin si Mrs. Sonia. Galing! Talagang mga escort ng Agila at Tigre. Tama na naman si Juan. Don Ramon, talo na kayo. Isama mo na ang mga tao mo at lumayas na. 6 laban sa isa. Ano klaseng galing yan? Itaas ang watawat hanggang kamatayan! Kung may gana ka, labanan mo ko hanggang kamatayan! Ang matalo, dapat siyang magpawalang lakas at di na pwedeng mag-escort. Subukan mo? Patakaran ng escort. Labanan sa kamatayan. Kailangang tanggapin. Don Ramon, ang yapang mo, ha? Natatalunin mo ang Agila at Tigre Express? Sa harap ng mga basurang tulad nyo, kung di ako magtiwala sa sarili ko, putang ina, may problema na talaga ako! Maestro, sobra na sila. Ako nahaharap. Rico, sa Agila at Tigre Express, sa henerasyong to, ikaw ang pinakamagaling. Tiwala ako sa iyo. Rico! Ito pala, may kasen sa listahan ng kampiyon, ang kuya namin. Isang galaw lang, bagsak na. Mahina ang suntok at di pa matatag. Ano? Ang galing ng Agila at Tigre Express sa mga babaeng nyo natutunan. Sa tingin ko, mas mabuting isuko na lang nyo ang pwesto nyo. At ako, bibigyan ko pa kayo ng maayos na wakas. Don Ramon, dahil wala kang respeto sa patakaran, ako na mismo ang haharap sa'yo. Antonio! Antonio. 10 taon na. Hindi mo ko matalo noon. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang talunan ko. Itong plaque, ako mismo ang gumawa para sa'yo. Palitan mo na. Tapos, at umalis ka na sa negosyo. Itong plaque ay ng Agila at Tigre Express. 100 taon ng karamalan. Hinding-hindi ito bababa. Mahina. Wala kang karapatang tumanggi. Ako na! Sonia, di ko siya matalo. Huwag kang pumunta. Ako ang asawa ng De La Cruz. Kahit di ko siya matalo, kailangan kong lumaban.
Sonia! Sonia! Sonia, noon, isa ka pa namang top 10 sa listahan ng kampeon. Isang mandirigma sa pulang damit. Sayang. Ang sama ng paningin mo. Nagpakasal ka sa isang basurang tulad niya. Sumama ka na lang sa akin. Maging kirida mo ako. Sa ganon, palalagpasin kita. Asa! Kayong mga Zamora, napakalupit. Para sa negosyo, pinapatay nyo ang tao. At kayo pa ang magiging numero 1? Gusto mong mamatay? Ang pamilya de la Cruz. 100 taon ng pamana. Ngayon ba ito masisira sa kamay ko? Malupit si Don Ramon. Papatayin niya si inay. Sonia. Kuya Juan, alis na. Ako ang tagapagmana ng Agila at Tigre Express. Nasa Panganibang Express. Kailangan kong lumaban. Kuya Juan, para sa'yo, sabi ni Inay, kapag nagpalitan ng tanda, kailangan mo na akong pakasalan. Ang totoo, ako ang maya na hinahanap mo. Kuya Juan, 15 taong kitang hinihintay. Ang tanging hiling ko sa buhay ay maging asawa mo. Gusto mong mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Hey! Nannaman ka pa! Ang Agila at Tigre Express, isang kutsero lang ang pinadala para lang mamatay? Kuya Juan, bumaba ka na. 15 taon ako naghintay para makita ka. Hindi ko kaya makita ka mapahamak. Foil! Pinagtaksilan mo ako sa isang kutserong yan! Juan Ramos, huwag mo isipin na dahil alam mo na ang totoo, magiging manugang na ako. Saka, isa ka lang hamak na basura. Lumayas ka na. Para kay Maya ako lumalaban. Wala kang kinalaman.
Antonio de la Cruz. Itong kutserong to, manugang mo pala ha? Ikaw, Antonio de la Cruz, kahit paano ay isa sa lungsod ng ulap bilang tanyag na mandirigma. Paano mo ipakakasal ang anak mo sa isang hamak na basura? Kung ako ikaw, babaliin ko ang binti ng anak ko, ikukulong ko siya. Tapos itong basurang to, puputulin ko at ipapakain sa aso. Ikaw! Kuya Juan, hindi na kita madadamay. Halis na! Maya, ang dami mo nang ginawa para sa akin. Ako naman, ang magpoprotekta sa'yo. Punyeta kang kutsero ka! Anong ipinagyayabang mo? Tay, tapusin mo na siya! Sa harap mismo ng halimo na yan, lalapastanganin ko ang babae niya. Gusto mong mamatay? Galit ka na? Ang anak ko, gusto ang babae mo. Swertihan mo yan! Sa ganyang galing mo, wala kang mapoprotektahan. Ano? Minamaliit mo pa rin ang mga kutsero? Alam ko na, ang galing ni Kuya Juan. Ang galing pala ni Juan. Di ba baliktad ang lakas niya? Bakit ang lakas niya? Nasaktan niya si Marco sa isang suntok. Baka ang lakas niya ay nasa tuktok na ng listahan ng kampiyon. Pero ano naman na yun? Isa pa rin siyang hamak na kutsero. Kung papayagan siyang pakasalan si Maya, ang Agila at Tigre Express ay magiging katatawanan na lang. Lias, talo ka na. Isa ka lang kutsero at pinapaalis mo ko. Akala mo dahil marunong kang lumaban, kaya mo nang magwala? Tandaan mo to, na yon, iba na ang panahon. Kuya Juan, ingat. Don Ramon, nilalabag mo ang patakaran. Ginagamit ang baril. Patakaran. Ang patakaran ko ang batat. Mamatay ka na. Siya, nasangga niya ang bala gamit ang kamay. Imposible. Malapit na si Mr. Fujimoto. Kailangan ko pang magtagal. Si Kuya Juan, ang galing na pala niya. Niloloko mo ako! Tapos na. Ako naman. Hindi to gawa ng malakas ang bayan. Pareho lang to sa gawa ng Nippon. Matatag Express. Kailan pa kayo naging aso ng Nippon? Anong sinasabi mo? Di ko maintindihan. Ganun ba? Sasaktan kita hanggang magsalita ka. Mr. Fujimoto, tulong! Mr. Fujimoto. Karamon. Wala kang kwenta. Mr. Fujimoto, nandito na po kayo. Ang ibang pamilya ng martial arts sa Malakasang Bayan ay nilipol ko na. Ngayon, natira na lang ang Agila at Tigre Express. Ngayong nandito na po kayo, kaya na nating lipulin sila. Malapit ang mapasailalim ang Malakasang Bayan. Don Ramon! Kumampi ka ba sa mga Hapon? Nakalimutan mo na ba kung sino ang mga ninuno mo? Antonio, tanda mo na. Sa panahong to, sa malakas ang pwesto. Isa pa,
ang martial arts ng bayan ay luma na. May kasabihan sa malakas ang bayan. Ang matalino ay sumusunod sa panahon. Payo ko sa inyo, sumuko na kayo sa Nippon. Kundi, ito ang katapusan. Usapin to ng Agila at Tigre Express! Hindi ito usapin ng isang dayuhan! Mga barbaro! Ang kapanyong pang-usapan, ang bayan! Rico, halika! Patigilin mo sila! Sige na, Rico! Ikaw ang napupusuan kong manugang. Kapag nanalo ka, ako ang bahala. Ipakakasal kita kay Maya. Bilis! Mr. Fujimoto, mani po ako! Huwag niyo ko patayin! Para sa Nippon, alagan niyo ako! Pakiusap! Huwag niyo ko patayin! Ikaw? Ito bang pinakamagaling sa agila at tigre? Bakit parang aso? Gusto mong mabuhay? Pwede naman. Kumalbit ka lang parang aso at pasukuin sila. Opo. Maestro. Ikaw! Taga-malakas ang bayan ka! Ang Agila at Tigre Express, paano nagpalaki ng hayop na tulad mo? Maestro, ang mabuhay ang pinakamahalaga. Papatayin mo ba tayo lahat? Hanggat may buhay, may pag-asa pa. Ikaw! Nakakadismaya ka. Kung ganun, harapin kita. Antonio! Ito ba ang sinasabi niyong malakas ang bayan martial arts? Puro forma lang. Payo ko sa inyo, maging aso na lang kayo. Tuturuan ko kayo ng Nippon martial arts, ano? Agila at Tigre Express. Payo ko sa inyo, magpakumbaba na lang kayo at lumuhod na kayo. Mas gusto naming mamatay kaysa lumuhod at magmakaawa. Ang patayin ng mga langgam na tulad ninyo, napakadali lang. Tingnan natin kung gaano katigas ang buto ninyo. Itutuloy niyo pa ba ang kayabangan niyo? O ililigtas nyo ang mga kasama nyo. Walang hiya! Sabi nila, ang mga mandirigma ng bayan ay mga walang kwenta. Mukhang totoo nga. Mukhang totoo nga. Sa buong lungsod ng Ulap, wala ni isang marunong lumaban. Kung ganon, kayo, mga taga-bayan, dapat lang kayong yapakan ng mga Hapones. 20 taon nang nakaraan, si Mr. Fujimoto ay sinuwerte na makakuha ng isang piraso ng Wuji Chuan at nilikha niya ang Suji Liu at tinalinhan pa niya ang orihinal na Wuji Chuan. Sa ganyang galing ninyo, may gana pa kayong magyabang sa kanya? Basag na, kaya pala pamilyar ang galaw niya. Noong 10 taon pa lang ako, ang buong Wuji Chuan ay naging likas na sa akin. Pinulot language niya ang mga basag na piraso at nagbunga ng mga kamukhang galaw. At sa harap pa ng bayan, nagmamalabis. Tama nga ang maestro. Mga barbaro. May galang sa maliit, pero walang tanggal. Don Antonio! Decidido ka na? Don Antonio! Hindi tayo susuko. Ang pamilya ko, matagal nang pinatay ng mga Hapones. Ngayon, kahit buhay ko pa ang kapalit, ang bayan natin hinding-hindi susuko sa mga barbaro. Tiago! Sinong nagsabing magsalita ka? Mas malaki ang kapangyarihan. Mas malaki ang tungkulin. Bilang mga mandirigma ng bayan, kung sa harap ng dangal ng bayan, tayo'y uurong,
ang mga taong nasa likuran natin, anong gagawin? Don Antonio, tayo hinding-hindi susuko. Sige, gusto mong mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Tay. Lalabanan kita. Isa ka lang, hamak na kutsero sa bayan. Lalaban ka sa akin? Akala mo ba ikaw ang kampiyon ng silangan? Lumuhod ka at magmakaawa. Pagbibigyan pa kitang mabuhay. Sinong asong binakatali? Nag-iingay. Hindi! Ayaw mong magmakaawa, ha? Mamatay ka! Kago! Puputulin kita ng piro-piraso! Shadow Clone Jutsu. Mga barbaro. Alam nyo lang ang forma. Nagyayabang sa mga gimmick. Hindi nyo alam kung ano ang tunay na martial arts. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na Wuji Quan. Teka! Suko na! Suko na! Suko na! Suko na! Hindi ka palalampasin ng samahan ng Nippon. Yamamoto! Anong nangyayari dito? Yung kutsero. Pinatay niya ang hapon. Mayor Fernando, bakit po kayo naparito? Ikaw, pinatay ninyo si Mr. Fujimoto ng samahan ng Nippon. Pinatay niyo siya. Ngayon, ang dalawang bansa ay magkakaroon na ng kalakalan. Isang hapon ang namatay dito sa inyong express. Hindi ba't ito makakasagabal sa ating ugnayan? Tay! Si Kuya Juan, para sa express natin siya kumilos! Mayor Fernando, si Shinichi Fujimoto kasama ang pamilya Zamora ang nang-away sa amin. Sila ang lumapit. Natalo siya kaya siya namatay kay Juan Ramos. Walang sisisihin. Hoy, tanda! Anong ipinagyayabang mo? Kundi lang sumulpot yung mukhang kutsero, matagal ka nang patay sa tatay ko. Kailangan pa bang kumilos si Mr. Fujimoto? Tama na, magbigay na kayo. Ang pamilya Zamora ay kasapi rin ng samahan ng Nippon. Si Marco Zamora at ang mga tauhan niya, dadakipin ko sa kulungan at haharap sa batas. Ikaw, anong masasabi mo? Salamat po, Mayor Fernando. Sige, Marco, kara na. Anak! Ang paghihirap ni Maya ngayon, hindi ito palalampasin. Wala ka ng lakas. Huwag mo nang ulitin to. Tara! Tara na! Maya! 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 Maya!
Wala ka ng takas. Bakit? Takbo. Tuloy mo pa. Nasaan siya? Hindi ko siya nahuli. Huwag! Puti tapos na. Bumalik na rin si Kuya Juan. Sa katawan ni Maya, anong mangyayari? Nung mahanap namin si Maya, Kuya Juan. Tama na. Sabi ng mga doktor, Magtiwala ka, kahit ano pa. Bitawan mo ang anak ko! ayos lang. Ikaw, anong alam mo sa medisina? Karitonero ka lang. Tay, bakit mo sinasabi yan? Siya ang nagligtas sa Agila Tigre Express. Bayani siya. Kung wala siya, wala na sana ang express. Don Antonio, delikado na po! Desisyon na ng munisipyo na pakiusapan ang samahan ng Nippon at ilulunsad sa 3 araw ang Nippon versus Bayan Martial Arts Tournament! Waliksahan lang naman. Bakit ka natataranta? May pusta po sila. Kung ang mga mandirigma ng lungsod o ulap ay walang makatalo sa mga Hapones, lahat ng karapatan sa mga ruta ng escort ay mapupunta sa Nippon. Nippon! Kakaiba ang diskarte ng mga Hapones. At pumayag pa ang mayor na labanan sila. Mukhang may sabuatan na. May masamang balak sila. Ang mga ruta ng escort, ang puso ng ekonomiya ng lungsod ng ulap. Paano natin yan ibibigay sa mga Hapones? Laban! Lalaban tayo! Hinding-hindi natin hahayaang mawala ang mga ruta ng bayan. Lalo na sa mga hayop na yan. Ito, perlas ng galing. Perlas ng galing. Maya, tingnan mo to. Perlas ng galing. Kaya nitong ayusin ang mga ugat mo. Pambihirang gamot. Kaya nitong anisin ang lason sa braso mo at sa lalamunan mo. Kaya makakapagsalita ka na. Kuya Juan, malakas ang mga Hapones ngayon. Magiging impyerno ang laban. Ayokong magpahamak ka para sa akin. Maya, basta maligtas ka. Sulit ang lahat. Mr. Yamamoto, ang inutos niyo, ayos na po. Nailabas na po ang anunsyo.
Diyos. Basta tulungan niyo ang samahan ng Nipon na gawin ang lahat ng hutalang escort sa lungsod ng Ulap sa hinaharap. Lahat ng kita sa ruta na ito, wala kaming kukunin. At may dagdag pa kaming ibibigay, isang yaman na sapat para sa inyo na maging kasing yaman ng isang bansa. Para sa sarili. Walang patawad. Kanino man ang ruta, wala akong pake. Basta't bayad na. Gusto mong magiganti? Gusto ko siyang mamatay. Tanggapin mo lang ang lakas na ito at masusubukan mo si Juan Ramos at pagsasamantalahan. At kapalit, maging alagad ka lang ng Nipon, isang tapat na aso. Juan, pupunitin kita ng bali-bali. May isang araw pa tayong lakbay. Sa ngayon, dito na lang tayo magpahinga. Sige, Kuya Juan. Tulong! 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 Pinipigilan nyo kami. Pagkatapos ng laban bukas, ang mga babaeng tagabayan ay magiging laruan namin. Gusto mong mamatay? Kuya Juan, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nangalangaw lang sila. Salamat sa pagligtas, Gino. Ang galing niyo, Gino. Nanginini ako sa takot kanina. Gino. Alalayan niyo po ako. Kuya Juan. Miss, umayos ka. Mabilis ka, ah? Lago! Bakit mo pababantayan ang pingit-pipi mong nupya? Kaya ako ang mga bagay na idi niya kaya. Gusto mong subukan? Sakin, masisilayan mo ang walang hanggang kasiyahan. Maibibigay ko sa'yo ang sarap ng pagkahari. Nippon Ninjitsu, ganon lang pala. Leia!
Imposible. Maya, halika. Maya, gising na. Gising na. Maya. Kuya Juan, ano nangyari? Mabutit, ayos ka lang. Ang pandigdigang paligsahan ng lakas, hindi lang ito tungkol sa pag-aagawan ng ruta. Yung babaeng ninja kanina, gusto kang dalhin. Ano ba talaga ang gusto nila? Kuya Juan, anong nangyari kanina? Gusto ko nilang kidnapin. Bakit kaya? Baka gagamitin nila to para bantahan ang Agila Tigre Express. O baka, ang premyo sa laban, ang perlas ng galing, ay isang pain para sa isang layunin? Kuya Juan, sa tingin ko, may iba silang bagay. Kaya, huwag na nating kunin yan. Ayokong mapahamak ka. Ikaw talaga. Dahil ikaw ang target nila. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang pakay nila. Tiwala lang. Kukunin ko ang gamot. At ang pati mong babaliin ko rin. Maestro Hugo. Ito, si Maestro Hugo na minahalagang kukunin para sa atin. Ang Iron Palm 1,000-pound drop niya. Siguradong kilala ninyo. Kahanga-hanga po. Sa ating samahan ng mandirigma, sinong di nakakilala sa ika-3 sa listahan ng kampeon? Sa inyong pamumuno, kung may hiyalang ang mga Hapones, baka ngayon pa lang umaalis na sila. Mga kasama, ang Agila Tigre Express, hinding-hindi hahayaan ang ruta ng lungsod ng ulap na mapunta sa iba. Sa laban ngayon, mananalo ang malakasang bayan. Mananalo ang bayan! Kuya Juan, anong problema? Kahit madaling siya, pero ang mga Hapones, dahil naglakas loob silang mag-trap, may ibubuga sila. Kung susundin niya lang ang mga karaniwang galaw, baka malagot siya. Si Marco Zamora yan? Bakit siya nagkaganyan? Parang hindi na tao, parang multo. May mali. Magulo ang aura niya. Nasusunog ang lakas niya. Hindi na ako ang dati. Ngayon, kayo, mamamatay kayo. Hanggol! Traitor! Mamatay ka! Hiya! Ah! Paano? Kung dati pa si Marco, may laban pa si Maestro Hugo. Pero ngayon, baliktad ang lakas niya. Parang bakal ang katawan niya. Ang tanging paraan ay maging mas mabilis at atakihin ang kahinaan niya. Doon lang siya may pag-asa. Tumahimik. Anong alam mo? Si Maestro Hugo ay isang dakilang guro at ikaw, isang hamak na karitonero ay magsasalita? Ang katawan niya parang hindi tao. Huwag siyang labanan ng direkta. Dapat siyang paikot-ikutin para mahanap ang butas niya. Galing! Ang bilis ni Maestro Hugo. Walang kapantay sa lungsod ng ulap. Isang hamak na tulad ni Marcos Zamora ay hinding-hindi siya mahahabol. Ang baka. Ito pala ang magaling sa lungsod ng ulap. Ito, paano nangyari to? Sino pa? Yung pinagmamalaki niyong martial arts ng bayan. Puro forma lang.
Kumpara sa dakilang Nippon Ninjitsu, wala kayong binatbat. Basura lang kayo. Haba, nakatayo ka pa, matanda? Sige, bibigyan kita ng huling pahirap. Unang galaw, matayo ng base. Ikalawang galaw, iwasan ang atake. Ang galaw ng matandang to, bakit biglang nagbago? Ikatlong galaw, atakihin ang butas. Ako? Nanalo ako? Hindi kaya siya? Galing! Sabi ko na nga ba? Isang henyo, si Maestro Hugo. Tiyak na panalo. May mga taong nagpapalala lang kanina. Sabi pa, siguradong talo. Sa mga ganitong okasyon, kung di marunong magsalita, tumahimik na lang. Haradi mapahiya! Iho! Ay, hindi. Gino! Ay, ho. Ay, hindi. Gino? Maestro Hugo. Anong ibig mong sabihin? Kanina, kung hindi dahil sa inyo, na agad kayong kumilos, at kayo ang gabay ko. Ang buhay ko ay matagal nang nawala sa ring na to. O manin po, Gino. Ang inyong pangalan? Maestro, mali ka yata. Tricycle driver lang yan. Tumahimik. Sa galing niya, hindi siya basta-basta. Kuya Juan, ang galing mo! Hanggang si Maestro Hugo bilib sa'yo. Simple lang yon. Basta makuha ang gamot, kahit sino manalo. Iho, ang masamang paraan ay hinding-hindi magtatagal. Tandaan mo, ang masamang paraan ng Nipon ay hinding-hindi tayo matatalo. Ang tunay na martial arts ng bayan. Ikaw, sumuko ka na. Sumuko ka na. Talo. Hindi ako pwedeng matalo. Tato! Uy! Tanda! Mamatay ka! Kayong lahat. Mamatay kayong lahat. Wala nang pag-asa. Ano? Ano to? Ha? Imposible. Ang Pildoras na yon, 10 beses ang lakas ko. Bakit di ko pa rin siya matalo? Paano mo to naiharang? Pag-abuso sa lakas gamit ang pampalakas. Uubos ang lakas mo. Wasak ang pundasyon mo. Hindi yan martial arts. Suicide yan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na malakasang bayan martial arts. Hayop ka! Mamatay ka! Yan lang.
Ganito lang? Juan, huwag kang magyabang. Lalaban ka pa? Maghintay ka lang. Ang samahan ng Nippon, hindi kanila palalampasin. Itong aura, pinasusuri ko. Ito palang lason sa katawan ni Maya. Parehong-pareho. Kinsedong na. Para iligtas ako si Maya, sinugod niya ang mga tulisan. Kung ordinaryong tulisan lang, hindi sana naiwan ang ganitong malulupit na lason. Teka, kaya pala, ang mga tulisan noon ay mga Hapones din. Walang problema sa gamot. Maya, tingnan mo. Nakuha ko na. Kuya Juan, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Basta't gumaling ka. Sulit lahat. Maya, inumin mo na to. Tutulungan ka nito na ayusin ang mga ugat mo. At aalisin din ang lason sa braso mo at sa lalamunan mo. Pagkatapos nito, makakapagsalita ka na. Tislan. Epekto to ng gamot. Nililinaw nito ang mga ugat mo. Tutulungan kita na alisin ang bara. Ang sakit! Maya, kamusta ka na? Ako. May boses na ako. Ang galing! Kuya Juan, gusto kong magpakasal sa'yo. Oh. Itong si Juan, kahit hamak na kutsero lang siya, pero siya, walang kapantay ang galing niya. Kung siya ay mananatili sa Agila at Tigre Express, sa uli, tingnan natin kung sino mangangahas sa atin. Pero sa taas ng tingin niya sa sarili, baka maging mayabang siya. Wala yan. Mabait si Juan. At maalaga sa kanya. Sa kanya si Maya, panatag ako. Tay, Nay. Maya! Ikaw! Galing ka na ba talaga? Tay, Nay, dahil kay Kuya Juan, ang sakit ko galing na. Tay, may sasabihin po ako. Ako po at si Kuya Juan ay nagmamahalan. Gusto ko po. Don Antonio, ngayong gumaling na si Maya,
Ako po si Juan Ramos. Nagpapakasal sa pamilya de la Cruz. Gusto kong pakasalan si Maya de la Cruz para matupad ang kasunduan. Aalagaan ko siya habang buhay. Pakiusap po, Pinuno Antonio. Dahil nagmamahalan kayo, papayagan ko na kayo. Payag ako sa kasal. Pero Juan, tandaan mo, pagpasok mo sa pamilya namin, sundin mo ang aming patakaran. Mula ngayon, kung sasaktan mo si Maya o kaya pahihiyaan mo ang Agila at Tigre Express at mapahiya kami kahit Thailand, palalayasin kita. Tiwala lang po, hindi ko po hayaang masaktan si Maya. Salamat po, Tay. Ayan. Mula ngayon, isa na tayong pamilya. Kuya Juan, 15 taon. Sa wakas, dumating na ang araw na to. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Sino? Si Kuya Juan ba yan? Bakit ang ulo ko ang hilo? Maya, nandito na ako. Maya, gabi na. Magpahinga na tayo. Maya, bubuksan ko na. Teka, hindi ito ang amoy ni Maya. Sabihin mo, nasaan si Maya? Juan, di ba ang galing mo? Kung kaya mo, hanapin mo siya. Isa pang tanong, nasaan si Maya? Habang buhay, hinting-hindi mo siya mahahanap. Ilang sandali pa, mag-e-epekto na ang gamot, tiyak na patay siya. Sige, kung ayaw mong sabihin, wala ka nang dapat gawin pa dito. Kuya Juan, hayaan mo ko. Ginong Juan, mabilis na ang kamay mo. Pero, mas mabilis ba ang kamay mo o ang bala ko? Subukan mo lang siyang galawin at ipapakain kita sa mga bating. Subukan mo. Bitawan mo siya! Bitawan mo si Chiba! Kuya Juan, hindi niya tayo bibitawan. Bilis! Bibilang ako ng 3. 1, 2. Bitaw na. Huwag mo siyang saktan. Oras na. Ano to? Kuya Juan, ano mangyari sa'yo? Tigil! Ito'y gawa para sa'yo. Ang sikretong gamot ng Nippon. Juan, sa wakas, napahamak ka rin. Kumampi kayo sa mga turisan, gumamit ng lason at inagaw ang mga ruta. Nitong 15 taon, lahat ng ginawa ninyo ay para sa mga ruta para kontrolin ang bayan. Ngayong ang mga ruta ay wala ng kontrol, anong ibang paraan pa? Pipigilan ko kayo. Matalino. Sayang, huli na. Wala ka ng lakas. Tama. Kung di ka lang nalason, itong suntok, baka nasaktan mo ko. Sayang, na yung ikaw, hindi mo ko kaya. Yan ang katotohanan. Kahit gaano kagaling ang malakas ang bayan martial arts, hindi pa rin makatalo sa isang lason ko. Ano ba talaga ang gusto ninyo?
30 taon na nakaraan, ang maestro mong si Santiago ay nag-isa ng sumalakay sa Nippon. Pinabagsak niya ang 10 pinakamalakas na ninja. Pinahiya niya ang ating mundo ng martial arts. Sabi niya, ang Nippon Ninjitsu ay madilim at marumi at hindi karapat-dapat. Yang matandang si Santiago, hindi ko siya mahanap, kaya ikaw ang pinili ko. Ngayon, papatayin kita para patunayan na ang malakasang bayan martial arts ay sa huli ay natalo ng Nippon Ninjitsu. Wasak na ang lakas mo. Pinitpit ang mga ugat mo. Habang buhay, hindi ka na makakapag-ensayo. Ang pamana ni Maestro Santiago, tapos na. Kuya John, mga hayop kayo. Bakit ka umiiyak? Karangalan mo to. Ang Nippon, 15 taon para sa malaking plano. Sa wakas, sa'yo, ito matutupad. Bitawan mo ko! Hayop ka! Noon, ang patalim na tumagas sa braso mo ay puno ng unang lason ng demonyo. 100 bata ang sinubukan namin. Lahat sila'y hindi nakayanan ang lason. Lahat sila'y namatay sa pagkabulok. Ikaw lang ang nakaligtas. Kayo, gumagamit kayo ng tao para sa pagsubok. Ang lason ng demonyo sa loob ng katawan mo ay natulog at umunlad sa loob ng 15 taon. At ang lason na ito ay kailangan ng malusog na katawan at malusog na sistema para tuluyang magising. Kaya, inilabas namin ang perlas ng galing. Tunay na lunas yan. Walang side effects. At ito ang gusto namin. Kapag gumaling ka, ang lason sa loob mo ay tuluyang gigising. Sa buwan ng makalawa, ang lason ng demonyo mo ay aabot sa tuktok. Ang tanga ni Mayor Fernando. Para sa konting pera, lahat ng ruta ng escort ay sa amin na. Gagamitin namin ang mga kariton para ilabas ang lason ng demonyo sa katawan mo at ilalagay sa malakasang bayan sa mga ilog at kamalig. Juanito, walang hiya, puro maduduming paraan lang alam mo para saktan ang alagad ko. Santiago, matandang to. Sa wakas, nagpakita ka na rin. Yamamoto, bata ka. Noon, sa hangganan ng malakasang bayan, inaapi niyo ang mga tao. Kaya ako pumunta sa Nippon para turuan kayo ng leksyon. Di ko akalain, ngayon lalo pa kayong lumala. Ngayon, ako ang magpapatupad ng katarungan. Iba na ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan ang buto mong yan. Teka, itong mga kandila, usok ng panaginip. Ang lason at ang lipons, malamig na lakas, magkasabwat. Mabilis na babala ang lakas ko. Juanito. Lagot. Sira ang sentro niya. Puno ng lason. Kapag di siya agad ginamot, hindi siya tatagal ng 1 sandali. Maestro, pakiusap. Dalhin niyo muna si Kuya Juan. Maya. Juanito, ito ang sinaunang aklat
na nakuha ko noon. Siyam na siklo ng pagbangon. Espesyal ang diskarteng ito. Hindi ito para sa karaniwang tao, para sa mga may wasak na katawan. Wasak na katawan. Tama, walang pagkabuo kung walang pagkawasak. Wakasak muna bago mabuo. Ngayong wasak na ang iyong lakas at putol na ang mga ugat mo. Pasado ka na sa kondisyon ng mamatay muna bago mabuhay na kailangan dito. Maestro, may pag-asa pa ba akong maghiganti? Pero delikado ang discarding ito. Kailangan ng napakalaking lakas. Parang ilog sa dagat. Kapag pinilit mong ayusin ang dike, kapag nagkamali ka, mapupunit ang katawan mo. Para mailigtas si Maya at ang bayan kahit masira pa ako. Pero maestro, sabi rito, ang muling pagbuo ng core ay kailangan ng malaking lakas. Ngayon, sa loob ko, wala nang laman. Ang galing, Juanito. Wala kang lakas? Bibigyan kita. Hindi pwede. Kinakain ng lason ang lakas. Masyadong mabagal ang lakas ko lang. Lumabas kayo! Antonio de la Cruz, Rico Santos, mga buhay pa sa Agila Tigre. Lumabas kayo, gago! Marco Zamora, ano kailangan mo? Utos ni Mr. Yamamoto. Kukunin namin ang Agila at Tigre Express. Lahat ng kariton at kabayo. Para sa mga kargamento, pati asno, wala kaming iiwan. Bakit? Iyan ang kabuhayan namin. Bakit? Dahil wala na si Juan Ramo. Wala sa inyo makakatapat sa akin. Ilabas yun na ang lahat. Huwag niyo kong pilitin. Kundi, lilipulin ko ang Agila at Tigre Express. Nakalimutan ko sabihin, nasa akin si Maya de la Cruz. Ano? Baka gusto ko rin tikman ng paborito niyo. Ikaw! Tama na! Bigay niyo! Subukan mong galawin si Maya! Kahit ikamatay ko pa, mananagot ka sa akin. Butit sumunod kayo. Tara! Mga kasama sa samahan ng mandirigma ng bayan. Ako, si Maestro Santiago. Maestro Santiago? Siya kaya yung dakilang maestro? Para pigilan ang palak ng mga Hapones, winasak ni Ichiro Yamamoto ang lakas ni Juan. Malapit na siyang mamatay. Kung kayo'y nagpapahalaga sa ating pagkamandirigma, at dahil ipinaglaban ni Juan ang lungsod ng ulap, bigyan niyo siya ng lakas. Tulungan siyang mabuhay muli. Juan, tiwala ako sa'yo. Maliligtas mo si Maya. Si kapatid na Juan, niligtas niya ang buhay ko sa ring. Ngayon, nasawi siya para sa lungsod ng ulap. Kung hahayaan lang natin siya, para saan pa ang ating pagsasanay? Para saan pa ang ating danggal? Kalikasan ng tao ang umiwas sa panganib.
Ngayon ba? Dito na lang tayo maghihinto. Nandito na sila. Lahat sila. Kahit ang mga dati mga hamak na walang pangalan, nag-ambag din ng lakas. Mabuti. Mabuti hanggat may ganitong lakas. Hinding-hindi makakayod ng mga Hapones ang malakasang bayan. Maestro, lahat sila'y nagbibigay ng lakas kay Juan. Tutulungan din ba natin siya? Ang Agila at Tigre Express ang ating ugat. Hindi tayo pwedeng mamatay lahat dito. Tara, tingnan din natin. Bitawan ako! Mga Hapon! Uy, matigas ka Ah! Punyeta kayo! Gusto niyo ang gulo? Patayin niyo na ako! Walang duwag sa Agila at Tigre Express! Tingnan nyo to! Ito ang parusa sa paggagalit sa imperyo ng Nippon. Ang mga mandirigma nyo ay parang mga aso lang. Ang pilis. Tara, maghanap ng babae. Mga hayop kayo. Oh? Hindi pa kailamero pa. Gusto mong mamatay? Mamatay ka na. Liam Gomez. Kamusta ka? Pinuno. Ang bigas ang liw sa East Street. Sinunog ng mga Hapones. Ang pamilya ng may-ari, pinigil sa loob gamit ang mga espada. Nasunog silang buhay. Ang mga babae sa tilaan sa West Street, lahat sila'y hinila sa eskinita. Ang sinumang lumaban, bata man o matanda, dinudurog ang ulo. Magahayop sila! Ang lakas ng loob ng mga Hapones na salakain ang Agila at Tigre Express at magwala sa lungsod ng Ulap. Bukas, uubusin nila ang buong lungsod at mas maraming mamamayan ang mapapahamak. Hindi ang ruta ang habol nila, kundi ang buong malakasang bayan. Paano na tayo? Anong gagawin natin? Hindi natin kaya, pero may iba. Maraming paraan, iisang layunin para protektahan ang bayan at ang tao. Kung ganon, bakit pa maghihiwalay? Isang pinagmulan, isang patutunguhan. Isasama ang lahat ng galing ng bayan para likhain ang pinakamataas na galing. Maestro, naintindihan ko na. Ito ang pagkakaisa ng lahat. Maya, hintayin mo ko. Iho, Juan, teka! Wala na kayong lakas. Kailangan nyo ng pahinga. Bakit? Ang mga hapong to, nanggugulo sa ating bakuran. Paano namin hahayaang mag-isa kang lumaban? Mapapahiya lang kami.
Hindi ito suliranin mo lang. Ang samahan ng mandirigma ng ulap ay walang duwag. Anak, nagkamali ako noon. Ngayon, ang Agila at Tigre Express ay susunod sa'yo. Kahit maubos pa ang lahat, itong mga hayop na Papaalisin natin. Pakiusap. Iligtas mo si Maya. Sige, kung ganun, matutulungan tayo. Tito, may hihihin lang po akong pabor. Hoa, kalaban mo si Ichiro Yamamoto, Kaminari to. Ingat tayo. Ang buwan ngayon, napakaganda. Maya, malapit na ang tamang oras. Ang lason ng demonyo sa buwan ng buwan ay pinakabuhay. Kapag tinusok ko to, ang aking paghihiganti ay magtatagumpay na. Pero, sabi ni Mr. Yamamoto, bago kunin ang lason, habang mas nagagalit ang host, mas mabilis ang dugo. Kaya ang lason ay pinakamalakas. Mga walang hiya, darating si Kuya Juan at papatayin niya kayo. Yung basurang yon? Oo nga. Gusto ko nga siyang panurin para makita niya mismo kung paano ko pagsasawaan ng asawa niya. Para makita niya kung paano ko kayo pahirapan hanggang mamatay. Yung mga mata niyang desperado, siguradong maganda yon. Kung magmamakaawa ka, magiging mas malambing ako. Kuya Juan, huwag kang pumunta. Delikado rito. Nasugatan ka na. Basta't buhay ka. Kalimutan mo na ako. Juan Ramos, akala ko patay ka na. Ang lakas mo, di ba't wasak na? Kuya Juan, hayaan mo ko. Takbo. Sabi mo, alin ang kamay mo? Huwag kang lumapit. Subukan mo lang. Tatapusin ko siya ngayon din. Ah! Kamay ko! Kung ayaw mo sa kamay mo, edi di mo na kailangan. Mr. Yamamoto, tulong! Sa susunod mong buhay, huwag mong banggain ang di mo kaya. Sorry, Maya. Nagtagal ako. Sa likod mo. Ina, sa likod mo. Napakalakas! Binuhay mo ang lakas mo! At lalo pang lumakas. Juan-san, minaliit kita. Yamamoto, ang utang natin, babayaran mo ngayon. Sige. Ayaw mong mamatay siya, huwag mong pigilan ang lakas mo at sirain ang sarili mong lakas. Kuya Juan, huwag mo siyang pakinggan. Kapag sinira mo ang lakas mo, hindi lang tayo mamamatay. Ang buong malakasang bayan ay mapapahamak. Kapag namatay ako, mawawala ang lason. Kuya Juan, wala ka ng kahinaan. Kuya John, naging asawa kita. Kahit isang araw lang. Maya, sapat na.
Huwag. Sorry, Maya. Sabi ko, sa buhay na to, poprotektahan kita. Kuya Juan, hayan mo ko. Bilis, habulin mo ang karwahe. Karwahe? Lason ng demonyo. Kagabi, kinuha na nila para sa reserba. Baka nasa daan na sila. Di ko inakala na ang isang hamak na tulad mo ay mahuhulaan to. Juan-san, akala mo panalo ka na dahil nailigtas mo siya. Ilang sandali na ang nakaraan. Ang karwaheng puno ng lason ng demonyo na kayang patayin ng buong lungsod ng ulap ay umalis na sa likod. Ang target nila ay ang 3 reservoir sa labas at ang mga balon sa loob. Kapag nagtagumpay sila, ang mga tagalungsod ng ulap sa pag-inom at pagluluto, mamamatay ang lahat. Sa oras na to, ang unang karwahe ay malapit na sa reservoir sa silangan. Anong silbi ng lakas mo? Nailigtas mo siya, pero maililigtas mo ba ang milyong tao? Maya, ingat! Simula pa lang to. Kapag tumagos ang lason, tapos na ang misyon ko. Ang karanghalan ng Imperyo Nippon ay mananatili. Tanga! Salot na kali! Imposible! Uminom na ako! Di pa rin kita matalo. Dahil sa harap mo, hindi lang ako si Juan Ramos. Sa lason mo lang. Akala mo, kaya mo ang lahat? Kalokohan yan. Sa suntok na to, para kay Maya, para kay Maestro, para sa lahat ng pinatay mo sa mga kaluluwa ng bayan. Juan-san, ano naman kung nanalo ka sa laban na to? Pagka umaga, walang mamamatay sa tubig. Magiging mga baliw lang sila. Mga sunod-sunuran sa akin pagka umaga. Ang buong lungsod ng ulap, pati ang buong malakasang bayan, ay magiging impyerno sa lupa. Kayong lahat ay magiging alipin ng Imperyo Nippon. Arro! Lumabas na! Mainit na siopaw! Manipis ang balat, malaki ang laman. Tatay Santos, ang aga niyo naman. Bibili ng ulam. Hindi mo ako mahuhuli. Ano? Bakit walang sigaw? Walang gulo? Bakit buhay pa sila? Ikaw, anong ginawa mo? Pinapunta ko ng binan ko para harangin ang lahat ng karwahe. Iyan na, ako na sa samahan ng Nippon. Dalhin niyo ang Agila at Tigre Express at ang lahat ng natitirang tauhan
Halangin niyo agad ang lahat ng karwaheng nagdadala. Matalino ang mga Hapones. Baka may ibang plano pa sila. Pero ang daming karwahe. Saan natin sila haharangin? Madamot ang mga Hapones. Siguradong sa ilog sila dadaan. Matatagpo kayo. Kayo ang pinakakilala sa ruta. Walang karwaheng pwedeng makalusot. Sige. Siya, ang lakas ng loob niya. Nasirain ang plano ko. Sa harap ng katarungan, walang duwag sa malakasang bayan. Minaliik mo ang ating karangalan. Sa susunod mong buhay, maging tao ka. Tay! Tay! Ikaw, Tay! tama na. Sayang lang ang pagsisikap mo. Mukhang ang mga Hapones ay nalutas mo na. Tay, huwag mo kong takutin. Hoa. Dati, nabulag ako. Ngayon, ikaw lang ang makapagpuprotekta kay Maya at sa aking ruta ng escort ng bayan. Sonia, mula ngayon, sa kanila na ang express. Mag-ingat ka. Alam ko. Alam ko. Sige. Sige. Maya, iniwan sa akin ni Itay ang pamilyang ito. Mula ngayon, hanggat narito ako, ang karatula na to ay hinding-hindi babagsak. Hanggat nandito tayo, ang lupang ito ay laging mapayapa.